So, hi guys! Hindi mo na ako mag-i-intro ngayon. Hindi, wala mo nang patumpik-tumpik, wala mo nang A-Snake, wala mo nang kahit anong vlog. Pero ang dami kasi nako-curious kung anong nangyari sa ilong ko. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano talagang nangyari sa ilong ko. And, guys, ang nangyari po sa ilong ko is naapakan po ni Merpek kasi nagbablog po sila tapos tulog po ako sa may kama. And then naghaharutan po sila sa may kama. Tapos habang tulog po ako, accidentally naapakan niya po yung mukha ko na hindi po namin inaasahan na ganun po ang mangyayari, na mababalik ko po yung ilong ko. And guys, gayon po, sobrang trauma po ako, nagbe-breakdown po ako, hindi ko po kaya tignan yung sarili ko sa salamin kasi ibang-iba po talaga yung itsura ng ilong ko, guys. Gusto ko man siya ipakita dito pero kasi guys, kulang ako sa confident kasi natatakot ako kasi alam niyo naman sa mundo ng mga baklaan, sa mga fans dyan, baka kumalat sa buong social media. Tapos pagtawanan, gawing memes, tapos parang laruin, 'di ba? Ayoko nang ganun, guys. Ayoko maging katatawanan na ako, tapos gagawin ko pa ba yung sarili kong katatawanan pa, 'di ba? Ayoko, guys, kasi ang pangit talaga ng itsura niya kasi as you can see, guys, namamagana yung dito niya. Tapos yung dito, guys, is nabalik ko po yung bridge. And then yung tip ko is parang mabubutas na siya. Konting kembot na lang talaga, nakatusok na yung silicone. Tapos may makikita kang puti sa ilalim. Yung pinagkukulangutan natin, meron kang makikitang puti doon. Yung dito, yung alika nga dito, Blight. Explain ko sa kanila. Natatakot ako. Ha? Natatakot. Hindi ko naman ipapakita sa'yo. Dito ng ilong ko, nakikita yung silicone dito sa ilalim. Ayan o, dito. Lumabas na yung silicone dyan, guys. Tapos yung dito ko, kung umiyak. Iya. Hindi mangyayari sa'yo yun. Ingatan mo lang yung ilong mo. Ayan. Ito yung dito ko, guys, is nakatusok na siya. Tapos yung dito nakalubog siya. And then yung dito, super balikon. So, ganun yung nangyari sa ilong ko, guys. Hindi ko siya kayang tignan ngayon. So, ayun, parang nai-stress ako ngayon. Nagbe-breakdown ako. Kasi, feeling ko ngayon 2026, ito yung pinakamalalang nangyari sa buhay ko. Sobrang, nakaka-trauma talaga. Akala ko dati, guys, kapag sinabing na mabalik ko yung ilong, hindi totoo. Lalo sabi ko, hindi naman totoo yan kasi nagagalaw ko naman siya eh. Akala ko hindi totoong nababalik ko yung ilong na gawa, hindi na totoong na yung silicone. So, ayun guys, ako na parang ngayon, sinabi ko talaga sa sarili ko, totoo pala. Iba pala talaga. Nakakaloka kasi, guys, kung makikita nyo lang kasi ayoko kasi. Sa mga nagsasabing content lang to, sana nga content lang para hindi ko nararamdaman tong pakiramdam na to. Sobrang nakaka-stress. Hindi ko alam kung anong gagawin, kung anong uunahin ko. Kasi ngayon, guys, nasa bakasyon kami. Tapos kinukontak ko na ngayon yung doktor ko dito kasi para gusto ko siya rin yung gagawa kasi maganda rin naman talaga yung gawa niya. At sana maayos niya pa. Sana magawa ng paraan kasi kung hindi, guys, Diyos ko, hindi ko kaya yung stress na to. Hindi ko kayang tanggapin talaga. Mamaya-maya, guys, ipapakita ko yung video kung anong nangyari. So, ngayon, guys, si Merpek yung nakaapak dito. So, ngayon, ayaw niya lumabas sa kwarto. Nahihiya siya. Natatakot siya. And kanina, kinausap siya ni Sir. Ilalagay ko dito lahat ng clip nung kinausap kami ni Sir. Nang pauwi ako. Yung naapakan yung ilong ko. Ilalagay ko dito lahat. Mamaya, mapapanood ninyo. Pero ngayon, gusto ko muna maipa-indindi kay Merpek na hindi ako galit. Kasi aksidente naman talaga yung nangyari. Merpek! Be, patawag mo kay Merpek. Be, sabihin mo hindi ako galit. Sige. Kasi, yung reaction ko nung una, given lang yun. Kasi tulog ako nun eh. Sige. Hindi ko alam talaga na maapakan yung mukha ako. Malay ko bang na maapakan yung mukha ko kung umiyak ko. Na-trauma siya. Siya kasi yung nakakita sa ilong ko eh. Totoo. Tawagan ko muna. Tawag mo. Merpek! Sabihin mo hindi ako galit sa kanya. Opo. Merpek! Merpek! Ayun guys, ayaw ni Merpek magpakita sa akin. Akala niya galit ako sa kanya. Akala niya magagalit ako. Pero kasi, yung reaction ko na nagalit ako nun, kasi nga, given lang yun. Kasi, ako nun parang
Kakagising ko lang talaga, hindi ko pa alam kung anong Hindi na mangyayari. si Mek. Mek, halika dito. Sabi siya, ayoko. Sabi ko naman, pinipilit Hindi, huwag ka matakot, Mek. Mek, sige na, sige na. Hindi. Hindi naman ako galit sa'yo, Mek eh, kasi naapakan mo. Ang akin lang sana, lesson learned sa'yo sa susunod. Huwag ka nang masyadong galgal, huwag ka nang masyadong pag magbablog kayo, siguro pag may natutulog, huwag na kayo doon mag-vlog. Lalo pag harutan yung vlog ninyo, kasi hindi nyo alam, Mek, yung trauma or yung stress na naidudulot sa tao. Promise, Mek, hindi ako galit sa'yo, Mek, yung reaction ko na yon. Yung reaction ko na yun, Mek, ano lang yun, Mek, parang kumbaga kakagising ko lang kasi hindi ko rin alam na maaapakan yung mukha ko eh. Kaya, syempre, yung unang reaction ko, galit ka agad. Pero, Mek, hindi mo talaga alam kung ano yung trauma talaga ngayon, gastos pa ulit, Mek, imbis na tuloy-tuloy yung trabaho. Pero hindi ako galit sa'yo. Kasi aksidente talaga yun nangyari. Tinatawag ko siya kanina, natatakot daw siya sa'yo, nahiya daw siya. Hindi, wag ka mahiya, wag ka matakot. Ganun pa rin naman. Ikaw may kasalanan, pero aksidente yun, Mek. Hindi mo lang sinasadya, Mek. Hindi mo rin kasi sinasadya. Kahit ako, tulog ako. Nung sino bang may nag-aakalang mangyayari yun. Pero sa susunod, ingat na lang ha. Lesson learned ha. Ha? Mek. So ngayon guys, ayun, balik tayo sa mga nangyari kagabi. Ano masasabi mo kayo? Nag-sorry ka na ba? Oo. Sorry ka ulit. Ano ko hapon? Hapon kanina. Bakit ako mabit ako? Huwag ka mag-sorry, gaga ka. Okay lang yan. Alam mo naman alam mo yung reaction ko no, nung pagkagising ko, nung naapakan mo. Siyempre, pagkaapak mo sa mukha ko, nagising ako. Anong gusto mong maging reaction ko? Nakangiti ako, makikita ko yung ilong ko, baliko na. Nakangiti ako. Siyempre, hindi, di ba? Oo. Lalo ko iyon, inapat, ako nilinin. Oo, huwag ka naman easy kasi kayong tatlo yung may kasalanan doon. Pero ikaw lang talaga ang nakaapak sa akin. Huwag ka nang umiyak, kaya mo na yan. Natakot na ako makamamit ako. Ano? Nakamamit ako. Hindi ka mababash niyan. Alam naman nila na aksidente yung nangyari. Kitang-kita naman sa video, aksidente talaga yung nangyari, Mek. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo na. Huwag ka nang umiyak. Ayoko nakikita, hindi ako sanay nakikita umiiyak ka, baliw ka. Huwag kang umiyak, ipapagawa ko na lang ulit to. Ipapaayos ko na lang. Wala kang kasalanan, aksidente yung nangyari. Uy, aksidente yung nangyari, Mek. Alam mo naman alam ko na trauma ka rin sa nakita mo kasi nakita mo yung totoong itsura ng ilong ko. Si Blight din, nakita niya. Lalo si Blight trauma din siya kasi gawa din siya, nagpailong dan siya. Kaya ayun, kakaloka talaga. Ay, dalawa na, ay, dalawa na. Baka na kami! Bakulaan mo, ikaw talaga tumakbo! Really? Yung ilong mo. Uy! Yung ilong mo. Ay, Ben! Ayun na si Meko! Si Meko kasi! Hoy, dito ka lang magkaroon, tindigan! Hindi sa labi gumakbahakta ka pa dyan! Kasi nag-iipansin ka masyado! Mura kayo! Mura kayo! Labas muna kayo! May magkakaw yung ilong mo! Dagal lang tayo ba ilong ni Riri? Oo, grabe! Grabe nangyari sa'yo, parang Nakikinig ako pag naalala ko! Tumabi yung Ilong niya! tumabingin talaga. Naalala ko kanina yung pagpaparetoke ko, nakakatakot. Dito tumabingin talaga yung ano niya. Tumabingin talaga. Hindi tumabingin talaga dito sa Hindi na pantay yung ilong niya! Yung dito asing ganun talaga oh! Wala talaga ng ilong-ilong ni Boy. Paano kaya gagawin niya? Pag buti na lang talaga wala na akong silicone. Delikado pala yung mga Mami B, alam mo ba, Mami B, yung nangyari kay Ate Riri? Natapakan yung ilong niya. Tumabingi ilong ni Riri. Alam mo ba, natapakan yung ilong niya? Nandun na sa taas. Anong ba't di ka pa dali ng ospital? Hindi nga namin alam gagawin namin. May kasi. Nagmamagigil sa akin sa Anong gagawin namin dyan? Silicone. Sa sino sa sakit? Andito naman sa akin, kaya sabi ko pinagpapapa ko na sila. Tawagin niyo na si Riri. Uy, mga lalaki! Mga guard! Mga guard!
talaga, Marks. Lumubog Huwag kasi kayo ma-stress. Pag ginanyan nyo lalong may stress si Riri, hindi dapat siya makarinig ng mga ganyan. Dapat kalmado nyo lahat no, para walang nangyari. Kasi pag in-stress nyo lalo si Riri, lalong mapepeste yung ilong niya. Kita ko talaga yun. Kaya nga, nasa nasusi. I-try nyo na, Rika. Nakakatakot. First time ko maka-encounter. Kaya kayo, huwag kayo magparitoke rito, okay? Parito rito, okay? Ay, wala ko rin to, okay. Tawagin nyo na si Riri sa taas. Tawagin niyo na. Tawagin na kasi! Ready ka rin sa sakyan. Uy, Bright, tara na! Tawagin na si Riri! Dali na, dali. Yung ilong ni Riri. Sabi ni pinaka ni Mermic, balik mo. Kailangan sa ospital si Riri ngayon. Ba't hospital dapat sa Ospital, say, balik ko, lakalabas yung silicone dito. Tatawag mo, tignan mo yung ilong. Patawag niya si Riri kung totoo. Ay, patawag nga si Riri kung totoo. Tawag mo. miss. Grabe naman yun kung gano'n. Grabe. Paano napakan? Lasing ba si Riri? Nagtarutan sila, tas tulog si Riri. Di ba si Riri laging ganyan, pag natulog nagtatakip ng kumot. Napagkamalang comforter. Ganon. Basag yung ilong ni Bakla. Lumabas. Stress, umiiyak kanina sa live. Grabe. Tawagin mo, Naka-eme lang, mo. naka- Totoo, wa-eme. Basag talaga. Tawag mo. Ano masasabi ni Mark doon? Pag nakan, ayaw gumaling. Na-face mask ka, Ted. Na-face mask. Tignan mo. Ouch! Ano nangyari dyan? Ay, napakan na ni Mervic eh. Kung nagpa-vlog ko eh. Dati, ba ano yan? Grabe. Dati, Kailangan na po, Sir Jay. Guys, pinapatawag daw ako ni Sir, sabi ni Kit. So pupunta ko ngayon kay Sir. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapakita sa kanya kasi nervyosa yun si Mamang eh. So, let's go. Ma, tawag mo naman ko, ma. Oh, ano nangyari daw sa ilong mo? Basag yung ilong. Tabingin. Tignan mo nakalabas ang tingin. Bawa ko naman ako i-street. Oo, pero na yan. Sige, may ni-stress. Baka nakaharutan nyo yan. Ano ba nangyari? Patingin. Patingin. Ay, di ba? Di ba? Ay! Kadiri! Sabi ko pala, Kanya ulit yun, Tay. Uy, sabi ko pala pinapapunta sa ospital. Ayaw. Hindi sa ospital, hindi siya gumawa ng ilong May niya. ER yan. Pag Ay, ganyan. hindi. Dapat siya mag-ayos sa ilong niya. Dapat nasa ospital ka na ngayon, Riri. Hindi tatawagan ko si Doc Jewel para ayusin niya ang ilong mo. Ako nang bahala doon. Tapos tawagin niyo nga si sino nakabundol niya. Si Merpe. Patawag. Tawagin ka na po. Paano yung tiririwi ka muna? Hindi mo na tayo makakapag-vlog. Oh, ako muna. Kay Sir niyo muna abangan si Nanika at Ace guys. Tawagin po ba talaga, miss? Paminsan kay mga baby. Ay, Mek, kaya daw talaga doon. Mek, go. You need to pasok. Oh, anong ginawa mo dyan, ha? Anong ginawa mo dyan? Akala mo ko ano yung kung biro yung ginagawa mo. Hindi yung name. Ah, Hindi pa mali. Hindi pa mali. Kasi ganito Elaine. kasi yun, ma. Oh. Hindi na naman kasalanan. Wala namang may kasalanan kasi aksidente yung nangyari. Siyempre, Kung nagbablog. hindi kayo maharot, hindi yan mangyayari. Yan. Uy, gusto mo meron kang kasama sa kabinutan mo eh. Ang dadamay, pe. Nagdamay. O para. Ganito. Para ano, may kagaya ka. Mawala naman siya kasalanan kasi aksidente. Dahil nga sa Gusto kahuro. kaya lumalaki ulo Ganon. yata ni Merpek eh. Ikaw, isa ka pa rin, Riri. Masyado kasi Masyado pinagbibigyan may eh. special treatment na. Okay na yan. Pag mali niya, sumasagot pa lagi pang ganyan. Pag Ganyan. malang sumagot. Alam mo, sumasagot pa si Mek. Peter na nananahimik, high blood mo na, Mek. Imbis na tuloy-tuloy yung trabaho natin dito eh. Papatay sa amin. Si Mek, sir. Paano na itong dalawa? Papabayaan na naman.
tulad ng dalawa. Kung di kayo maharot, walang aksidenteng mangyayari. Alam nyo, pag magalit yung mga bata kung pinapagalitan ngayon si Mekmek, at least totoo nakikita nilang mali ni Mekmek. Lagi rin talaga silang maharot ni Shelane, tapos pag sumasagot sila sa mga handler nila, grabe mga bunganga. Si Mekmek ganyan, bait-baitan, pero pag sumagot yan sa kay Lariri, sa mga kay Glide, grabe din yung bibig niyan. Kaya ganyan na nagiging resulta. Ayan, o, tignan mo yung ilong ngayon ni Riri. Harutan nila ni Shelane. Sasaya si Shelane. Mali yan si Mekmek. Huwag yung konsintihin yan ngayon. Kailangan matuto niyan. Paano pag lagi yung kinonsintihan na ganyan? Lagi na lang... Ha? Ba't parang ang bait mo na ngayon? Kanina, parang Pero ano eh. napanood mo ba yung clip? Ah. Kasi nag-vlog sila noon kay Glidis mo. Yun na yung uuwi na si Kurt. Nag-vlog sila, tapos tulog ako nun sa taas. Pagkatapos namin mag-intro, maktak sa taas, i-drip muna kasi nga mag-edit ako. Tapos nagulat na lang ako basta ang bilis ng pangyayari, naapakan yung mukha ko. Nadiri lang mo ba Pagkatingin ko sa salamin. Siguro Gore-Tex lang gawin dyan. Ayaw ko, sana nga mo yung magawa ng paraan eh. Alam mo, kay Doc, alam mo kung paano mag-schedule kay Doc buwan. Tatlo ang inooperahan ni Doc Jewel Aesthetics Solution. Tatlo kada. Mo baka pwede mo na ako ilapit na ano eh. Tatawagan ko na. Isingit na agad ako sa schedule bukas. Sige, huwag ka na mag-alala. Tatawag na ako sa driver. Tapos umuwi ka na ngayon. Tapos kahit ano mangyari, pumunta ka na kay Doc Jewel, ako ng bahala. Para magawa na yan, makauwi ka na rin bukas. So ayun na nga guys, so uwi na kami dahil kailangan ko na agad ano to as soon as possible yung ilong ko. And ayun, pinaready na ni Sir yung driver. Thank you so much Sir Manny Ikaw ay mag-iigat sa iyong paroroon. sa pagre-ready ng sa pag-support. Grabe, iba din talaga si Sir Manix. Hindi ka talaga niya papabayaan. I'm so happy na dito ako napunta. Sobrang dilim ngayon dito guys. And ayan, nagkasama lang ako sa nakanaka ko si Drea. So ayun mga bangus, pauwi na ako ng Manix. And ngayon nag-worry ako. Nagda-doubt pa din ako kung anong mangyayari, kinakabahan ako. And good thing kasi nakausap na ni Sir si Doc Jewel ng Jewel Aesthetic Solution. Sabi niya siya na daw gagawa ng ilong ko. And sana magawan niya ng paraan, sana maayos at sana walang conflict. Kasi kinakabahan ako kasi baka mamaya hindi na kayang ayusin tapos pangit na yung kinalabasan. Basta gagawin ko na lang ngayon is mag-pray. And hindi na ako makapag-antay na magbukas na kasi para magawa na agad. Kasi parang feeling ko hindi ko kayo matulog, hindi ako makakatulog. Nag-aalala ako. So ayun, gusto ko man ipakita sa inyo pero parang soon, pag ready na ako, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga nangyayari. Sana talaga maging okay na, sana maayos, sana talaga. So pauwi na ako guys. So guys, si Merpek kasi aksidente talaga yung nangyari. Actually, kung bakit ako nagalit sa kanya nun kasi kapagising ko lang, syempre sino ba namang matutuwa pag tulog ka tapos naapakan ka, diba? Pero hindi ako galit sa kanya. Ayun, sana guys, basta i-update ko na lang kayo kung ano mga mangyayari bukas, kung tuloy ba yung operation ko bukas. Sana talaga, sana walang masamang mangyayari. Yun lang, abangan nyo na lang. Pauwi na ako ngayon sa Manix house para mag-ready kung matutuloy man yung operation bukas. Sana talaga. So ayun guys, nakauwi na ako sa Manix house. And di na ako nakapag-video kagabi, kaninang madaling araw actually, kasi diretso na ako natulog, naghabat na lang ako sa tulog ako. And then di ko na tinignan yung mukha ko sa salamin kasi nakaka-trauma talaga siya. Feeling ko nai-stress ako pag nakikita siya. So ngayon guys, gagawin na yung ilong ko ngayon, aayusin na kasi hindi daw pwede na ipagpabukas-bukas pa kasi baka daw yung magsara yung butas kasi daw sensitive ba yung skin, baka daw matuyo, magsara, pumangit daw tignan. So kailangan ko daw kaagad ipagawa. So may nakita na akong doctor, yung Jewel Aesthetic Solution sa Tarlac. Actually sila yung gumawa ng ilong ko dati, yung ngayon.
And sila ulit gagawa, si Doc Jewel ulit gagawa ngayon. Kasi since malapit lang sila dito sa Pangasinan, kasi Tarlac base lang sila. Ayoko na kasi bumiyahe pa Manila. Actually, ang daming nag-chat sa aking clinic. Pero Manila kasi, so kailangan kasi ura-urada na ako maoperahan para maayos na agad yung ilong ko kasi nakaka-stress talaga siya. Feeling ko habang tumatagal yung oras, lalong nagagalgal siya. And then di ko na rin kasi carry kung ano-ano na napapanaginipan ko, nagkaka-anxiety ako. So gusto ko maayos ka agad siya. So ngayon guys, papunta na ako doon sa Jewel Aesthetic Solution para ipaayos tong ilong ko. At sana maayos pa. Magko-consult ako ngayon at sana maayos ni Doc. Sana magawa ng paraan. So ngayon guys, papunta na ako doon. So let's go. Here we go. Tara na. So ngayon mga bangus, we're going to Tarlac para ipaayos na yung ilong ko. And kinakabahan pa rin ako pero laban lang alaksan. So morning pa lang ngayon and kailangan talagang maayos na siya kasi kapag hindi siya nagawa ng paraan, wala. Tara na kuya. Ikaw lang mag-isa? Dalawa po kami. So ngayon guys, on the way na kami sa Tarlac sa Jewel Aesthetic Solution. Kasi ang advice ni Doc is kailangan na talagang magawa as soon as possible. Kasi para if ever kung may nabutas man, hindi magsara, hindi matuyo at magawan pa ng paraan kasi may tendency siya na pumangit at maging ganun na yung ilong ko kasi kapag nagsara yung sugat. So kailangan na talaga niyang matignan, kailangan niya nang ma-check para tignan niya kung ano ang nangyari sa ilong ko. So ayun, update ko kayo mamaya guys kasi ayoko na magsalita masyado kasi nag-overthink ako, baka mas lalo siyang maano pagsalita ako ng salita. So let's go, here we go, tara na. So ayun na kasi dito na tayo. Saan ako magpapaayos ng ilong ko. Dito po yan sa Tarlac sa may Jewel Aesthetic. So ayun guys, andito na ako sa Jewel Aesthetic Solution sa may Tarlac kay Doc Jewel. And siya din yung gumawa ng ilong ko na nabalik ko kasi naapakan. Ngayon guys, ready na akong kausapin si Doc kung anong mga gagawin niya dito sa ilong ko, kung anong dapat gawin para maayos. So let's go. Hello Doc. Hello! Hello Kumusta po. ka? Ano nangyari? Ayun nga po, naapakan po ng friend ko yung ilong ko. Anong klaseng kaibigan niya at naapakan na ilong? And then di naman po sinasadya, nagkaharutan po sila sa vlog. Tapos, ayun, may nakatutulog po kasi ako sa kama. Tapos sila naghaharutan. Tapos naapakan niya accidental. Sakit na. Patingin ano nangyari. Oh my God. Oh siya. Anong gusto mong gawin natin? Gusto ko po sana, Dok, may chance po akong maayos to, Dok. Siyempre meron. So kailangan natin siyang alisin. Yun ang pinaka-kailangan gawin. Then titignan ko kung ma-revise natin gamit naman yung cartilage mo. Galing sa tenga. Okay? Tsaka Gore-Tex. At least si Gore-Tex mas stable kung makatouch yung nasal tissues natin or yung laman natin dun sa implant. Kaya mas stable siya unlike sa silicone. So time to upgrade na rin natin yung implant. Pero syempre, I need to see it inside kung kaya niyang ma-salvage, okay, or maayos. So, syempre, pag ganyan, may mga possible na pwedeng mangyari. Baka mag-fail, syempre, dahil nga may trauma. Tapos, pwede rin
ma-reject, mag-infect. So, mga marami pwedeng mangyari. Pero, syempre, nandito ako to guide. And, syempre, ma-prevent yun. Okay? So, kailangan natin munang tingnan yung loob kung kaya. Okay? Tapos, syempre, matagal din ang recovery natin pag ganyan. Usually, 1 to 2 weeks ang swelling. Dahil na-traumatized na siya. Then, may mga kailangan tayo inumin para ma-prevent ma-infected, ma-reject. Okay? So, okay sa'yo yun? Opo, Dok. Gusto ko lang po talaga maayos na siya, Dok, as soon as possible. Kasi nai-stress na po ako. Oo siya. Gawin na natin. Sige po. Okay? Sige. Thank you, Dok. Thank you. So, ayun guys, gagawin na ako agad-agad. Actually, wala talaga akong schedule ngayon, pero siningit lang ako ni Doc sa schedule niya kasi super hectic ata ng schedule niya. Pero since urgent kasi yung nangyari sa ilong ko, so ayun, gagawin niya na agad ako. Kaya thank you so much, Doc Jewel Pagku ng Jewel Aesthetic Solution. Tapos na kami ng ano to? Pain reliever para hindi ko maramdaman yung sakit. Kasi feeling ko sa situation ng ilong ko ngayon, sobrang sakit niya. So ayun mga bangos, andito na nga ako sa operating room at ura-urada gagawin agad ni Doc yung ilong ko. Nandito na sila, nag-aayos na sila. Kasi malala yung paggagawin sa atin ngayon. So kinakabahan na ako. At the same time, yung kaba ko is pinipigilan ko kasi kailangan talaga ano mangyayari sa akin pag nagkaba-kaba ako, di ba? Di ba? Totoo din. Kaya, go. Excited na ako, guys. So, let's go. Here we go. Tara na. So, ayun na nga guys. Tapos na si Riri. Hi, guys. So, ayan na. Ginawa ni Doc na paraan. Thank you, Lord. Hindi ko alam. Ano sasabihin ko, pero thank you. Nairaos ni Doc. Thank you so much, Doc. Inalis ko yung silicone, tapos na na-remedyohan natin yung ilong niya. Gamit yung Gore-Tex tsaka cartilage sa tenga. So, yun. Thank you so much, Doc. Thank you so much po, Doc Jewel Pagko ng Jewel Aesthetic Solution. Ayan guys, abangan nyo na lang kung ano ang itsura ng ilong ko. Ayan. Ayan na siya. Bye-bye. Thank you. Sino ka pala yung mga nag-assist sa akin? Grabe. Alam nyo guys, siningit lang ako ni Doc Jewel sa schedule ngayon. Actually, wala talaga. Actually guys, nahirapan din talaga ako guys. Nahirapan din si Doc Jewel paano niya ako sisingit. Kaso urgent. Inuna niya ako kasi urgent na. So, inuna niya na ako. Ayun. Thank you so much guys na iraos ko. Thank you so much kay Sir Manix. Hi guys. So, I'm done na. Tapos na akong so, buti na lang nagawa ni Doc Jewel ng nagawan dyan ng paraan. Di ko na kailangan mag-antay para
para magpagaling. Ginawa niya ng paraan. Kumuha siya ng buto dito sa tenga ko. Tapos yun yung nilagay sa ilong ko. And then, ginawa niya ng paraan using the Gore-Tex. Ayun, hindi ko na kailangan magpahinga ng 1 month para tanggalin yung silicone. Ay, pero tinanggal yung dati kong silicone. Tapos pinalitan ng Gore-Tex. So, thank you so much, Doc Jewel Pakumutok ng Jewel Aesthetics. At syempre, thank you so much sa mga nag-assist sa akin. Sobrang babait niyo po. Ayun, thank you so much, guys. So, ayun, guys. Pauwi na ako. Pauwi na kami. And, ayun. Galing pagod pa ako ngayon kasi galing pa akong Bulinaw, Pangasinan. Tapos, diretso sa may Urdaneta. Tapos, diretso sa may Tarlac. So, ayun. Nagawa ng paraan ni Doc Jewel. Pero sabi niya may chance pa daw na i-reject siya ng ilong ko. Kaya sana hindi. Yun lang. Thank you so much guys for watching once again. This is really update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Hindi na ako masyado mag-video. Ito lang yung update ko about sa ilong ko. So, para iwas evil ay hindi ko na siya i-video. Hindi na ako sama-sama muna sa mga vlog. Magpapahinga muna ako guys. Kailangan ko magpahinga kasi para hindi i-reject ng ilong ko yung Gore-Tex and yung cartilage. Thank you so much guys for watching. Once again, this is Yuri Navarro, your bagong screen official na nagsasabing hello, love, goodbye.